Makasaysayang araw, Pilipinas. Balikan natin ang mahalagang punto, katuparan ng mga ipinangako at mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang muling pagharap sa sambayan ng Pilipino sa kanyang panglima at ikalawa sa huling State of the Nation Address. Nauwi sa malawakang reforma ang pagsiwalat ng Pangulo sa mga anomalya sa flood control project ng gobyerno isang taon na ang nakaraan. Ayon sa Pangulo, marami sa mga sangkot ang nakasuhan at nakulong tulad ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga kontratista at ilang mambabatas. Umabot sa halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang yaman ng mga akusado. Mahigit 800 milyong piso naman ang naibalik sa National Treasury. Nagpasalamat si Marcos sa publiko sa pagsusumbong sa mga kahina-hinalang proyekto sa pamamagitan ng Isumbong Mo sa Pangulo website. Sinabi niyang pinigilan ng gobyerno ang paglabas ng pera ng bayan para sa mga guni-guni at depektibong proyekto. Nangako siyang ibabalik sa kaban ng bayan ang perang napunta sa bulsa ng iba. Ipauubaya rin ng Pangulo ang pag-uusig sa Office of the Ombudsman at National Prosecution Service. Sa panig ng DPWH, hinigpitan na ang pagbabantay at pagsusuri sa mga proyekto at mga pondo nito, katuwang ang Transparency Portal, Integrity Chain at mga civil society organization. Nagpasok din sa ahensya ng mga tauhang bagong graduate, kabilang ang anyay mga tuwid at maaasahang job order at contract of service personnel. Binigyang diin ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang kahalagahan ng edukasyon sa bansa bilang nangungunang prioridad ng gobyerno para masiguro ang kapakanan ng kabataang Pilipino. Pinuri ng Pangulo ang pagkilala sa mga higher education institution ng Pilipinas sa buong mundo kung saan 140 kolehiyo na ang pumasok sa World University Rankings for Innovation mula sa dating 12 noong 2022. Ayon sa Pangulo, isinusulong ng gobyerno na iangat ang curriculum sa senior high school para matiyak na may kakayahan ang mga estudyante sa kanilang pagtatapos ng pag-aaral. Para maengganyo ang kabataan na makamit ang mas mataas na edukasyon, naglaan niya ang Office of the President ng 100,000 piso para sa 5 benepisyaryo kada barangay sa buong bansa. Kaugnay niyan, isinusulong ng gobyerno ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi ng sari-saring sektor, gayon din ang pagpasok sa mga programang technical vocational. Layunin niyang itaas ang kaalaman ng mga tao sa AI para magawa ng bansa na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Samantala, nagpahayag naman ng pagkalungkot si Pangulong Marcos sa karahasan sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan namatay ang 3 estudyante sa pamamaril. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng mga biktimang sina Chris Lawrence Fabian, Joyan C. Separa at Ayesa Nicole Dazo at inalala ang kanilang katapangan. Kaugnay niyan, ibinalita ng Pangulo ang pagdating ng unang batch ng 10,000 School Counselor Associates na tutulong sa pangangalaga sa mental health ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Siniguro rin ng Department of Education na palakasin ang mga mekanismo laban sa bullying, gayon din sa pagtugon sa mga emergency at issue ng seguridad, katuwang ang Philippine National Police at mga opisyal ng barangay. Ipinapatupad naman ang school feeding program para sa pangangalaga ng kalusugan ng mahigit 4.2 milyong mag-aaral sa kinder, grade 1 at grade 2 pataas. Patuloy din ang pamamahagi ng mga smart TV, laptop, tablet at iba pang gamit sa pag-aaral. Bukod dito, na-promote ang mahigit 80,000 guro at school administrator sa ilalim ng Expanded Career Progression Program ng Administrasyon. Magtatayo naman ng mahigit 16,000 bagong classroom sa Luzon sa pamamagitan ng public-private partnership bilang panimula sa pagtugon sa kakulangan ng classrooms sa buong bansa. Ipinagutos din ni Pangulong Marcos ang agarang pag-amyenda sa IPIRA Law maging ang pagtanggal sa ipinapataw na value-added tax sa kuryente tuwing may system loss na nagdadala ng dagdag na pasanin sa mga consumer. Hindi anya tama na ang mga mamamayan ang sumagot sa systems loss na hindi naman nila kasalanan. Hiniling din ng Pangulo ang tulong ng Kongreso upang maipasa ang Sariling Kuryente Act na layong gawing simple at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage system. 2 proyekto naman ang inaasahang matatapos hanggang 2028 na may kabuuang kapasidad na 10,000 megawatts. Dagdag pa ito sa mahigit 1,700 megawatts na dala ng Energy Storage Systems Project
kung saan magdadala ng kuryente sa halos 30 milyon na kabahayan at mga industriya sa bansa pagsapit ng 2028. Ibinalita rin ng Pangulo ang muling pagsisimula ng drilling operation sa Malampaya sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon dahil sa pagpapalawig ng service contract nito hanggang 2039. Bukod dito, mahigit 60 planta ang naidagdag sa bansa na pinapatakbo ng geothermal, solar, hydro, wind at biomass. Target din ng pamahalaan na makapagpatayo ng mga hydrogen power plants sa ilang lugar tulad ng Marinduque, Masbate, Zamboanga, Sibugay at Basilan. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos na umabot na sa 19 billion pesos ang halaga ng crop insurance ang naipamahagi sa mga magsasakang apektado ng mga kalamidad sa nakalipas na 4 na taon. Umabot naman sa mahigit 400,000 na titulo ng lupa ang ipinagkaloob sa mga agrarian reform beneficiaries sa buong bansa. Sakop nito ang tinatayang 500,000 na ektarya ng lupang sakahan. Binigyang diin ng Pangulo na tatapusin ng gobyerno ang pamamahagi ng mga land title sa susunod na taon. Bilang tugon sa krisis sa enerhiyang dulot ng bakbakan sa Middle East, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang UPLIFT o Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport. Sa kanyang State of the Nation address, sinabi ni Pangulong Marcos na ibinuhos ang pondo ng gobyerno para alalayan ang mga nakararamdam sa epekto ng krisis tulad ng pagtaas ng presyo ng krudo at bilihin. Ayon sa Pangulo, karagdagang halos 58 billion pesos ang ibinaba sa mga lokal na pamahalaan para agad mahatiran ng serbisyo publiko ang kanilang mga residente. Kabilang sa mga naging hakbang ng gobyerno ang pagpapababa ng presyo ng bilihin. Patuloy ang programang Benteng Bigas Meron Na o BBM na kung saan mahigit 12 milyong Pilipino ang nakinabang sa mura at dekalidad na bigas. Makabibili rin ng murang bilihin mula sa mga kadiwa ng Pangulo Store kung saan hindi lang mga mamimili kundi mga magsasaka at mangingisda na direktang nagbebenta ng kanilang ani at huli ang makikinabang. Naabutan naman ng tulong ang magsasaka at mangingisdang apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa pamamagitan ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk, and Families o PAF. Sa pamamagitan ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations, naabutan ng tulong pinansyal tulad ng fuel subsidy ang mahigit 1,800,000 tsuper at operator na apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. Nagsagawa rin ng libreng sakay para sa mga pasaherong nangangamba sa inaasahang taas pasahe. Binuhay din ng service contracting program kung saan may dagdag kita ang mga tsuper habang may diskwentong 20% sa pasahe ang mga mananakay. Simula nang pumutok ang tensyon sa gitnang silangan, sinabi ni Pangulong Marcos na agad na rumesponde ang pamahalaan para sa mga pinakaapektado nito, ang mga Overseas Filipino Worker o OFW. Sa pamamagitan ng repatriation program, umabot ng mahigit 12,000 OFW ang naiuwi sa bansa. Sa kooperasyon naman sa Iran, matagumpay na nailigtas ang libu-libong mga Pilipinong tripulante na nasa Strait of Hormuz. Mahigit 140,000 na kababayang Pilipino ang nakatanggap ng iba't ibang tulong gaya ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at pansamantalang tirahan. Tinulungan din ang mga ito na magkaroon ng sariling hanap buhay sa tulong ng mga job fair habang ang mga gurong OFW ay muling pumasok sa mga pampublikong paaralan. Ilan lamang ito sa mga binitiwang salita ng Pangulo na umani ng palakpak at papuri kasabay ng sigla sa pagtanaw na isa katuparan ang lahat ng binitiwang plano. At yan ang buod ng State of the Nation Address 2026 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako si Benj Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.